Sa paanan ng kabundukan ng San Isidro, sa isang baryong tila nakalimutan ng panahon, nakatayo ang isang lumang bigasan na kilala ng lahat bilang bigasan ni Mang Kanor. Hindi ito ang pinakamalaki sa lalawigan, ni hindi rin ito ang pinakamoderno. Ngunit sa lahat ng bigasang naroon, ito ang pinakamaraming kwento. Ang mga dingding nito ay yari sa matitibay na kahoy na maitim na sa tanda. Ang bubong na yero ay ilang beses nang napalitan dahil sa mga bagyo. Subalit nananatiling matatag ang buong gusali. Sa araw, ordinaryo lamang itong pagawaan ng bigas. Ngunit sa gabi, lalo na kung bilog ang buwan at malamig ang ihip ng hangin mula sa kabundukan, nagiging tahimik ang paligid nito sa paraang tila may lihim na itinatago. At ang lihim na iyon ay iisa lamang ang lubos na nakaalam. Si Mang Kanor. 72 taong gulang na siya, payat, maputi ang buhok, at may mga matang tila maraming pinagdaanan. Tahimik siyang tao at bihirang magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi rin siya nag-asawa. Ang buong buhay niya ay inialay niya sa pag-aalaga sa bigasan. Ngunit hindi alam ng mga tao na hindi lamang ang bigasan ang kanyang inaalagaan. Sa pinakaloob na bahagi ng gusali, sa likod ng malalaking sisidlan ng palay, at sa likuran ng isang lumang pader na tila walang kakaiba, may isang maliit na pintuang yari sa nara. Hindi ito nabubuksan ng ordinaryong tao. Walang susi, walang hawakan, at sa likod nito ay isang lihim na hardin. Isang harding hindi naabot ng araw, ngunit hindi kailanman nagdidilim. Namumulaklak dito ang mga tamanang, ang mga pulang bulaklak na tila may sariling liwanag. Umaagos ang isang malinaw na batis na kumikislap na parang may mga bituin sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng hardin ay nakatayo ang isang punong may gintong dahon. At sa ilalim nito ay naroon ang mutya. Hindi ito bato, hindi rin ito alahas. Isa itong nilalang, isang babae. Maputi ang balat na tila sinag ng buwan. Mahaba ang buhok na kulay matingkad na pula. At mga matang tila binubuo ng apoy at liwanag. Nakasuot siya ng pulang kasuotang yari sa telang hindi gawa ng tao. Ang kanyang pangalan ay Amaranta, ang mutya ng duwendeng pula. Mahigit 50 taon na siyang naninirahan sa lihim na hardin. At mahigit 50 taon na rin siyang binabantayan ni Mang Kanor. Minsang sinabi ni Amaranta habang pinagmamasdan ang mga bulaklak, "Hindi ba nakakapagod ang magbantay sa akin?" Ngumiti si Mang Kanor. "Kung pagbabantay lang ang tawag mo rito, oo. Pero para sa akin, utang na loob ito." Bahagyang yumuko si Amaranta. Noong kabataan ni Mang Kanor, isa siyang sakim na mangangalakal. Hinahangad niya noon ang kayamanan at handa siyang gawin ang lahat upang yumaman. Hanggang isang gabi, habang naglalakad siya sa kagubatan upang maghanap ng alamat na nagsasabing may kayamanang nakabaon roon, naligaw siya. 3 araw siyang paikot-ikot. 3 araw na walang tubig at pagkain.
hanggang sa siya ay bumagsak sa paanan ng isang kakaibang puno. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya ang isang munting nilalang na may pulang balabal. Isa itong duwende. Ngunit hindi ordinaryong duwende. Isa itong duwendeng pula. Tagapagbantay ng mutya. Sa halip na hayaan siyang mamatay, iniligtas siya nito. At nang malaman ng duwende ang pagsisisi sa kanyang puso, ipinagkatiwala rito ang isang tungkulin. Ang maging tagapag-alaga ng mutya habang siya ay nasa anyong tao. Sapagkat ayon sa sinaunang sumpa, ang mutya ng duwendeng pula ay hindi maaaring bumalik sa kanyang kaharian hanggat hindi niya natatagpuan ang isang pusong tunay na malinis. 50 taon na ang lumipas. Hindi pa rin siya nakalalaya. Sa baryo, unti-unti nang lumalawak ang usap-usapan. May mga magsasakang nagsasabing hindi nauubusan ng bigas si Mang Kanor kahit dumating ang tagtuyot. May mga nagsasabing may babaeng pulang buhok na nakikitang naglalakad sa likod ng bigasan tuwing gabi. May iba namang naniniwalang may nakatagong kayamanan sa ilalim nito. At dahil sa tsismis, may mga taong nagsimulang maging interesado. Isa na rito si Don Ramiro. Siya ang pinakamayamang negosyante sa Karatig Bayan. Maputi ang bigote, matalas ang tingin at kilala sa pagiging gahaman. Sa kanyang opisina, kausap niya ang kanyang tauhan. "Tiyak akong may lihim si Mang Kanor," anya, habang hinihimas ang kanyang singsing. "Nakikita ko pong kakaiba talaga ang bigasan," sagot ng tauhan. "Kung may kayamanan doon, dapat mapasakamay ko. At kung hindi pumayag si Mang Kanor," naningkit ang mga mata ni Don Ramiro. "Pipilitin natin." Hindi alam ni Mang Kanor na nagsimula ng gumalaw ang panganib. Ngunit may kutob na si Amaranta. Habang nakaupo siya sa ilalim ng gintong puno, unti-unting namamatay ang ilan sa mga pulang bulaklak. Napalunok siya, masamang palatandaan yon. Lumapit si Mang Kanor. "Ano ang nakita mo?" Tahimik si Amaranta. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. "May taong paparating." "Anong tao?" "Isang taong puno ng pagnanasa." Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Kanor. "Hindi ito ang unang beses." "Hindi," sagot ni Amaranta. "Pero siya ang maaaring magwasak sa lahat." Kinagabihan, hindi mapakali si Mang Kanor. Habang naglilinis siya sa bigasan, naramdaman niyang tila may nagmamasid. Lumabas siya. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin. Ngunit maya-maya ay may nakita siyang anino sa likod ng puno ng mangga. Mabilis siyang lumapit. Walang tao, ngunit may naiwan. Isang pulang piraso ng tela. Pinulot niya iyon at agad siyang namutla. Kilala niya ang telang iyon. Hindi ito pag-aari ng tao. Isa itong piraso ng balabal ng duwendeng pula. Ang tagapagbantay na matagal nang hindi nagpapakita. Ibig sabihin, may nangyari sa kaharian ng mga duwende. Sa gabing iyon, muling bumukas ang lihim na pintuan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang maliit na nilalang ang lumabas mula rito. Maliit ang katawan. Mapula ang balat. Mahaba ang balbas. Ngunit sugatan ito. Halos hindi makatayo. Nang makita siya ni Mang Kanor, agad niya itong inalalayan. "Ikaw ba yon?"
Batalan? Tumango ang duwende. Hingal na hingal ito. At sa nanginginig nitong tinig ay sinabi ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ni Mang Kanor. Nagising na siya. Napalunok si Mang Kanor. Sino? Namutla si Amaranta. At unti-unti siyang napaurong. Dahil alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Ang pinakakinatatakutang nilalang sa kanilang kaharian. Ang nilalang na minsang nagtangkang angkinin ang kanyang mutya. Ang hari ng mga itim na duwende. At ngayon, hinahanap na siya nito. Nanatiling tahimik ang lihim na hardin matapos mabanggit ni Batalan ang pangalan ng nilalang na matagal ng kinatatakutan ni Amaranta. Ang mahinang agos ng batis ay tila huminto. Ang mga pulang bulaklak na karaniwang sumasabay sa ihip ng hangin ay yumuko na wari nagdadalamhati. Maging ang gintong punong nakatindig sa gitna ng hardin ay unti-unting nawalan ng ningning. Si Mang Kanor ay hindi agad nakapagsalita. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ng matandang duwende. Tiyak ka ba sa iyong sinabi? Dahan-dahang tumango si Batalan. Sinira niya ang mga hangganan ng aming kaharian. Isa-isa niyang sinakop ang mga pook na dating pinamamahalaan ng mabubuting nilalang. Marami na ang napilitang sumuko. Ang iba ay naglaho. Napatungo si Mang Kanor. 50 taon. 50 taon niyang inakalang tuluyan nang nawala ang panganib. Ngunit nagkamali siya. Sa kanyang likuran ay naroon si Amaranta. Tahimik na nakatanaw sa malayo. Hindi man siya umiiyak. Mababakas sa kanyang mga mata ang takot na matagal na niyang ikinubli. Akala ko hindi na niya ako muling hahanapin. Mahinang sabi niya. Lumapit si Batalan. Hindi kanya nalimutan, Mutya. At ang mga salitang iyon ay muling nagbalik sa alaalang pilit ng ibinaon ni Amaranta sa limot. Maraming siglo na ang nakalipas. Bago pa man maitayo ang baryo ng San Isidro, may isang kahariang hindi nakikita ng mga tao. Ito ang kaharian ng mga duwende. Nahahati ito sa 3. Ang kaharian ng mga duwending puti na tagapagbantay ng kagubatan. Ang kaharian ng mga duwending ginto na nag-iingat ng mga mutya at lihim na kalikasan. At ang kaharian ng mga duwending pula, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mula sa kahariang iyon, isinilang si Amaranta. Hindi siya isang prinsesa. Hindi rin siya reyna. Siya ang mutya. Ang nagtataglay ng pusong apoy. Isang banal na kapangyarihang nagbibigay buhay sa buong kaharian. Habang siya ay ligtas, mananatiling masagana ang lahat. Ngunit kung siya ay mapapasakamay ng masama, maaaring mabalot sa kadiliman ang lahat ng mundo ng mga duwende. At iyon ang pinangarap na makuha ni Kalmador, ang hari ng mga itim na duwende. Si Kalmador ay dating isang dakilang mandirigma. Ngunit dahil sa labis na paghahangad ng kapangyarihan, tinalikuran niya ang liwanag. Tinanggap niya ang ipinagbabawal na mahika. Unti-unting nangitim ang kanyang kaluluwa. Hanggang sa maging pinuno siya ng mga nilalang na namumuhay sa puot at kasakiman. Minsan niyang hiniling kay Amaranta na maging kanyang asawa. Ngunit tumanggi ang mutya. Hindi niya kayang mahalin ang isang pusong nababalot ng kadiliman. Ang pagtangging iyon ang naging ugat ng lahat. Nagdeklara ng digmaan si Kalmador. Nasunog ang mga kagubatan.
Maraming duwende ang nasawi. At upang mailigtas si Amaranta, isinugo siya sa mundo ng mga tatao. Kasabay ng sumpang kailangang makatagpo siya ng isang pusong tunay na dalisay bago siya makabalik sa kanyang kaharian. At mula noon ay hindi na siya muling nakita ni Kalmador. Hanggang ngayon, nang matapos ang kwento, matagal na walang nagsalita. Si Mang Kanor ay tumingin kay Amaranta. "Kung kinakailangan, ipagtatanggol kita." Bahagyang ngumiti si Amaranta. "Ganyan ka pa rin," umiling si Mang Kanor. "Hindi ko hahayaang maulit ang nakaraan." Ngunit sa kanyang puso ay may pangamba, sapagkat tumatanda na siya. Hindi na siya ang binatang minsang nangakong magiging tagapagtanggol ng mutya. At alam niyang may mga laban na hindi na niya kayang harapin ng mag-isa. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, nakaupo si Don Ramiro sa kanyang malawak na silid. Nasa kanyang harapan ang 3 lalaking inupahan niya upang manmanan ang bigasan. Isa sa kanila ang nanginginig. "Hindi na po kami babalik doon." Naningkit ang mata ni Don Ramiro. "Bakit? May nakita po kami." "Ano?" Nagkatinginan ang 3. Pagkatapos ay nagsalita ang pinakamatanda. "May babaeng pula ang buhok." Napatawa si Don Ramiro. "Multo? Hindi po." "Kung gayon," huminga ng malalim ang lalaki. "Napakaganda niya." Tumahimik ang silid. Ngunit nang makita niya kami, bigla itong namutla. Nagliwanag ang kanyang mga mata. At naramdaman naming parang may apoy na pumapalibot sa amin. Mabilis na tumayo si Don Ramiro. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang naintriga. Kung totoo ang kanilang nakita, nangangahulugan lamang iyon ng isang bagay. May kakaibang nilalang nga sa likod ng bigasan. At kung may ganoong nilalang, may kayamanang itinatago si Mang Kanor. "Maghahanda tayo," malamig niyang sabi. "Sa susunod na linggo, papasukin natin ang lugar." Ngunit hindi lamang si Don Ramiro ang naghahanap. Sa kailaliman ng kabundukan, sa isang kuweba na hindi naaabot ng liwanag, unti-unting iminulat ng isang nilalang ang kanyang mga mata. Nagliyab ang mga ito sa kulay itim at pula. Sa kanyang ulo ay nakapatong ang koronang yari sa itim na bakal. Mahaba ang kanyang buhok, maputla ang kanyang balat, at ang kanyang ngiti ay puno ng panganib. Siya si Kalmador, hari ng mga itim na duwende. Sa kanyang harapan ay nakaluhod ang 12 nilalang. "Natagpuan na ba ninyo siya?" Yumuko ang mga ito. "Opo, kamahalan," ngumiti si Kalmador. Matagal, malalim, at puno ng pananabik. Pagkatapos ng maraming siglo, itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw sa hangin ang anyo ni Amaranta. Hindi nagbago. Hindi kumupas ang kanyang kagandahan. Lalo lamang lumalim ang pagkahumaling ng hari. "Hindi ka na makakatakas sa akin." Sa bigasan ni Mang Kanor, nakatayo si Amaranta sa harap ng gintong puno. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla siyang kinabahan. Tumingala siya sa langit ng lihim na hardin. Unti-unting nagdidilim ito. Isa-isa ring nalalagas ang gintong dahon ng puno. Napaatras siya dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Malapit nang bumukas ang lagusan sa pagitan ng 2 mundo. At kapag nangyari iyon, hindi na mananatiling lihim.
ang kanyang kinaroroonan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Amaranta ang isang takot na hindi niya mapigil. Sapagkat paparating na ang digmaang matagal niyang tinakasan. 3 araw na mula nang dumating si Batalan sa lihim na hardin. 3 araw ding hindi naging mapayapa ang bigasan ni Mang Kanor. Bagaman nagpapatuloy ang pang-araw-araw na gawain, ramdam ni Mang Kanor ang mabigat na hanging bumabalot sa paligid. Hindi na ganoon kasigla ang mga ibong dating dumadapo sa mga puno. Maging ang hangin mula sa kabundukan ay tila nagdadala ng kakaibang lamig. At higit sa lahat, napansin niyang unti-unting nagbabago si Amaranta. Mas naging tahimik ito, mas madalas mapag-isa, at sa tuwing sisikat ang buwan, matagal itong nakatanaw sa malayo na tila may hinihintay na hindi niya mawari. Isang gabi, nadatnan ni Mang Kanor si Amaranta sa tabi ng batis. Nakalubog ang kanyang mga paa sa malamig na tubig habang tahimik na pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Iniisip mo siya, mahinang sabi ni Mang Kanor. Hindi agad sumagot si Amaranta. Natatakot ako, anya pagkaraan. Hindi iyon inaasahan ni Mang Kanor. Sa lahat ng taong nakilala niya, si Amaranta ang pinakamatapang. Ngunit ngayon ay tila isa lamang siyang babaeng pilit itinatago ang kanyang pangamba. Natatakot akong muling may masaktan dahil sa akin. Umupo si Mang Kanor sa tabi niya. Kung may mangyari man, hindi mo yon kasalanan. Ngumiti si Amaranta. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ganyan din ang sinabi ng aking ama noon. Napatingin si Mang Kanor. Matagal nang hindi nababanggit ni Amaranta ang kanyang pamilya. Nasaan sila ngayon? Tahimik si Amaranta. At sa katahimikang iyon ay nakuha na ni Mang Kanor ang kasagutan. Kinabukasan ay bumuhos ang malakas na ulan. Maitim ang mga ulap, sumisipol ang hangin, at tila may paparating na unos. Abala si Mang Kanor sa pagsasara ng mga bintana ng bigasan nang may marinig siyang mahinang katok sa pintuan. Pagbukas niya ay isang binatang lalaki ang kanyang nakita. Basa ang damit, may dalang lumang bag, at may sugat sa noo. Tila pagod na pagod ito. Pasensya na po, sabi ng binata. Nabagsakan po ng puno ang motorsiklo ko sa daan. Napatingin si Mang Kanor sa likuran nito. May motorsiklong nakahandusay sa putikan. Pwede po bang makisilong muna? Pinagmasdan siya ni Mang Kanor. Matangkad, maitim ang buhok, maputi ang balat, at may mga matang tila may itinatagong kalungkutan. Halika, sabi ng matanda. Pumasok ka. Ang pangalan ng binata ay Elias. 28 taong gulang. Isang manunulat na naglakbay sa iba't ibang lalawigan upang magsaliksik tungkol sa mga alamat at sinaunang kwento. Nabalitaan ko po kasi ang tungkol sa bigasang hindi nauubusan ng biyaya. Nakangiting sabi niya. At gusto ko sanang malaman kung may katotohanan iyon. Napatawa si Mang Kanor. Maraming tsismis ang mga tao, pero may pinagmumulan po ang lahat ng alamat. Tumigil si Mang Kanor. May kung anong kakaiba sa binatang ito. Hindi siya mukhang sakim. Hindi rin siya gaya ng ibang naghahanap ng kayamanan. May kabutihan sa kanyang mga mata. At iyon ang agad napansin ni Batalan nang makita niya ito mula sa lihim na lagusan. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Elias
sa maliit na silid ng bigasan. Tinawag ni Batalan si Mang Kanor. May kakaiba sa kanya. Napansin ko rin. Napatingin ang matandang duwende sa direksyon ng silid. May liwanag ang kanyang puso. Napakunot noo si Mang Kanor. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Batalan. Pagkaraan ay tumingin siya kay Amaranta. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakita niyang namula ang mukha ng mutya. Tahimik lamang itong nakatingin sa binatang natutulog. At may kakaibang damdaming sumisibol sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Maraming tao na ang nakita niya. Maraming lalaki ang nahumaling sa kanyang kagandahan. Ngunit wala ni isa ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hanggang dumating si Elias. Hindi dahil sa kanyang mukha, hindi dahil sa kanyang mga salita, kundi dahil sa katahimikan ng kanyang kalooban. Isang katahimikang matagal na hinanap ni Amaranta. Kinabukasan, maagang nagising si Elias. Nagulat siya nang makita ang isang hardin sa likuran ng bigasan. Hindi niya maalalang nakita niya iyon kahapon. Pumasok siya rito at agad siyang natigilan. Sa ilalim ng gintong puno ay may isang babaeng nakatayo, nakaharap sa batis. Humahampas sa hangin ang mahabang pula nitong buhok. Tila hindi siya tao, tila isa siyang panaginip. Napahinto si Elias. Marahil ay naramdaman iyon ng babae. Dahan-dahan itong lumingon at nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parang tumigil ang buong paligid. Hindi alam ni Elias kung gaano siya katagal na nakatingin. Hindi rin alam ni Amaranta kung bakit hindi siya makapagsalita. Sa mahabang panahon ng kanyang buhay, ngayon lamang siya napatitig ng ganoon sa isang tao. Ako si Elias. Ngumiti ang binata. Bahagyang natigilan si Amaranta. Tila nakalimutan niya kung paano sumagot. Ako! Sandali siyang tumingin kay Mang Kanor na noon ay nagmamasid mula sa malayo. Ngumiti lamang ang matanda. Bumaling muli si Amaranta kay Elias. Ako si Amaranta, at nang banggitin niya ang kanyang pangalan, may kakaibang liwanag na sumilay sa paligid. Hindi iyon napansin ni Elias. Ngunit nakita iyon ni Batalan. At agad siyang napahawak sa kanyang dibdib. Sapagkat alam niya ang ibig sabihin nito. Matagal nang nakapahinga ang pusong apoy ng mutya. Ngunit ngayon, unti-unti, itong nagigising. Sa kabilang dako ng kabundukan, biglang iminulat ni Kalmador ang kanyang mga mata. Tumayo siya mula sa kanyang trono at unti-unting ngumiti. Nararamdaman ko, lumapit ang kanyang mga kawal. Ano po iyon, kamahalan? Tumingala si Kalmador. Ang puso ni Amaranta. Nagliliyab ang kanyang mga mata. May isang lalaking nagpapatibok dito. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang kamao. At sa isang iglap ay nagliyab ang buong bulwagan sa itim na apoy. Walang sino man ang maaaring umagaw sa kanya. Sa bigasan ni Mang Kanor, hindi alam ni na Elias at Amaranta na may paparating ng panganib. Habang magkatabing naglalakad sa lihim na hardin, unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa. At sa bawat ngiti, sa bawat pag-uusap, may isang sinaunang sumpa ang unti-unting nagbabago. Ngunit may isang katotohanang hindi pa alam ni Elias. Ang babaeng nasa kanyang tabi ay hindi nabibilang sa mundo ng tao. At kung sakaling mahalin niya ito,
Maaaring iyon rin ang maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Mula nang dumating si Elias sa bigasan ni Mang Kanor, tila nagbago ang ritmo ng mga araw sa lumang pagawaan ng bigas. Ang dating tahimik na umaga ay napalitan ng mga kwentuhan habang magkasamang nag-aayos ng mga sako sina Elias at Mang Kanor. Ang dating mapag-isa na si Amaranta ay unti-unting nasanay sa presensya ng binata. Sa simula, iniiwasan niya ito. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi niya napansin na hinihintay na pala niya ang bawat pagngiti ni Elias. "Matagal ka na bang nakatira rito?" tanong ni Elias habang magkatabi silang naglalakad sa lihim na hardin. Tiningnan siya ni Amaranta. "Napakatagal na." "Gaano katagal?" Napangiti siya ng bahagya. "Higit pa sa maiisip mo." Tumawa si Elias. "Parang palaisipan ka kung sumagot." "Hindi lahat ng bagay ay madaling ipaliwanag." Tumango si Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niyang may mabigat na lihim ang babae. At bagaman nais niya itong malaman, hindi niya pinilit. Sa kabilang banda, pinagmamasdan sila ni Mang Kanor mula sa may pintuan ng lihim na lagusan. Lumapit si Batalan sa kanya. "Nakikita mo ba?" "Ano?" Masaya siya. Napatingin si Mang Kanor kay Amaranta. Tama si Batalan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming dekada, nakita niyang tumatawa ng buong puso ang mutya. Ngunit sa halip na matuwa, lalo lamang bumigat ang kanyang dibdib. Dahil alam niya kapag tuluyang umibig si Amaranta, mapapalapit na rin ang oras ng kanyang paglisan. Noong una silang magkakilala, bata pa si Mang Kanor. At sa mahabang panahon ng kanilang pagsasama, natutunan niyang mahalin si Amaranta. Hindi bilang isang lalaki sa isang babae, kundi bilang isang kaluluwang nais lamang makita ang isa pang kaluluwang maging malaya. At iyon ang pinakamahirap na uri ng pagmamahal, ang magmahal ng handang magpaalam. Kinagabihan, nag-iisa si Mang Kanor sa harap ng bigasan. Tahimik niyang pinagmamasdan ng buwan. Lumabas si Batalan. "Hindi ka mapalagay," huminga ng malalim ang matanda. "Kapag dumating ang araw na makalaya siya." Tumigil siya. "Ako na lamang ang maiiwan." Hindi sumagot si Batalan. Dahil alam niyang totoo iyon. Mula nang maging tagapag-alaga ng mutya si Mang Kanor, dito na umikot ang kanyang buong buhay. At kung mawala si Amaranta, parang mawawala na rin ang dahilan ng kanyang pamumuhay. Samantala, sa loob ng lihim na hardin, nakaupo sina Elias at Amaranta sa ilalim ng gintong puno. Tahimik lamang sila. Ngunit hindi naging mabigat ang katahimikan. Ito ang uri ng katahimikang komportable. "Totoo bang hindi ka pa nag-asawa?" tanong ni Amaranta. Napangiti si Elias. "Hindi pa." "Bakit?" Napakamot siya sa ulo. "Hindi ko pa kasi natatagpuan ang babaeng hinahanap ko." Bahagyang yumuko si Amaranta. "At paano mo malalaman na siya na iyon?" Matagal bago sumagot si Elias. "Kapag kasama ko siya at pakiramdam ko ay nakauwi ako." Unti-unting napatingin sa kanya si Amaranta. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kung anong mainit na damdaming kumalat sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal nang natutulog,
Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nanginig ang buong hardin. Nayanig ang lupa. Nalagas ang mga gintong dahon. Tumayo agad si Amaranta. Kasabay nito ay dumilim ang kalangitan ng lihim na kaharian. Nagliyab ang mga dulo ng mga pulang bulaklak. At mula sa himpapawid ay narinig ang isang malalim at malamig na tinig. "Natagpuan na kita, Amaranta!" Namutla si Amaranta. Hindi niya malilimutan ang tinig na iyon. Si Kalmador. Sa kabundukan, tuluyan nang nabuksan ang isang lagusan. Mula rito ay isa-isang nagsilabasan ang mga itim na duwende. Nakasuot sila ng maitim na baluti. May mga matang kulay abo at may mga sandatang binabalot ng itim na usok. Sa unahan nila ay si Kalmador, mas makapangyarihan, mas mapanganib, at mas nahuhumaling kaysa dati. Tumingin siya sa direksyon ng baryo at ngumiti. "Darating na ako." Sa bigasan ni Mang Kanor, agad na isinara ni Batalan ang lagusan patungo sa lihim na hardin. Naging seryoso ang kanyang mukha. "Wala na tayong oras." Tumingin si Mang Kanor sa kanya. "Ano ang dapat gawin?" Ilayo si Elias. Napatigil si Amaranta. "Ano? Habang malapit siya sa iyo, lalo siyang mapapahamak." Umiling si Amaranta. "Hindi. Mutya, hindi ko siya iiwan." Natigilan si Batalan. Pati si Mang Kanor. Sapagkat ngayon lamang nila narinig ang ganoong katatag na pagtanggi mula sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Amaranta kay Elia. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya ngayon. Ayaw niyang mawala ang binatang ito. Sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang buhay, may isang tao siyang gustong manatili sa kanyang tabi. Samantala, si Elias ay litong-lito. Hindi niya nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Ang lumilitaw na hardin, ang mahiwagang liwanag, ang kakaibang lakas ni Amaranta, at ang takot sa mga mata nito. Lumapit siya rito. Ano ba talaga ang nangyayari? Tahimik si Amaranta. Tumingin siya sa mga mata ni Elias. At doon niya napagtanto, hindi niya na kayang itago pa ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumagsak ang isang malakas na kidlat sa harap ng bigasan ni Mang Kanor. Nabiyak ang lupa. At mula sa makapal na usok ay lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Matangkad, maputla, may mga matang tila apoy na nababalutan ng dilim. At sa kanyang mukha ay nakaguhit ang isang malamig na ngiti. Dahan-dahan siyang tumingin kay Amaranta. At sa wakas ay nagsalita. "Napakatagal kitang hinanap." Nanigas si Amaranta. Habang si Elias naman ay naramdaman ang kakaibang panganib mula sa lalaking nasa harapan nila. Dahil ang kanyang pagdating ay simula ng isang digmaang hindi pa niya nauunawaan. Nakatayo si Kalmador sa harap ng bigasan ni Mang Kanor. Ang malakas na ulan ay tila walang epekto sa kanya. Hindi man lamang nababasa ang kanyang itim na balabal. Sa bawat hakbang niya ay unti-unting natutuyo ang damo at nangingitim ang lupa. Tahimik ang buong paligid. Maging ang hangin ay tila natakot na gumalaw.
Samantala, mahigpit na nakatayo si Amaranta sa harap ni na Elias at Mang Kanor. Tila isang pader na handang harangin ang anumang panganib. Matagal siyang tinitigan ni Kalmador at sa unang pagkakataon matapos ang maraming siglo, isang tunay na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi ka nagbago, hindi sumagot si Amaranta. Ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa muling pagbabalik ng mga alaalang nais na niyang kalimutan. Sumama ka na sa akin, kalmadong sabi ni Kalmador. Tapusin na natin ang mahabang paghihiwalay. Matigas ang tinig ni Amaranta. Hindi ako kailanman sasama sa iyo. Bahagyang tumawa ang hari. Matigas pa rin ang iyong puso. Hindi ito katigasan. Tumitig si Amaranta sa kanyang mga mata. Ito ay kalayaan. Unti-unting naglaho ang ngiti ni Kalmador at napalitan ito ng malamig na tingin. Kung gayon wala akong pagpipilian. Biglang nagdilim ang kalangitan. Nabuo sa paligid ni Kalmador ang makapal na usok. Mula rito ay nagsilabasan ang mga itim na duwende. 12 dosena sila, lahat ay armado. Agad na humakbang si Mang Kanor sa harapan ni Amaranta. Habang nabubuhay ako, hindi kita hahayaang kunin siya. Napatingin si Kalmador sa matanda at unti-unti siyang natawa. Ikaw pa pala! Lumapit siya. Isang mortal na dapat ay matagal nang namatay. Mahigpit na hinawakan ni Mang Kanor ang kanyang tungkod. Maaaring matanda na ako. Tama, ngunit hindi pa nauubos ang aking pangako. Tahimik na nakamasid si Elias. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Mga duwende. Mahika. Isang kahariang hindi niya alam na umiiral. At si Amaranta. Hindi pala ito isang ordinaryong babae. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang siyang nag-alala para rito. Lumapit siya kay Amaranta. Sabihin mo sa akin ang totoo. Unti-unting tumingin sa kanya si Amaranta. At sa mga matang iyon ay nakita ni Elias ang lungkot. Ako ay hindi tao. Mahina ang kanyang tinig. Ako ang mutya ng duwendeng pula. Tahimik si Elias. At habang ako ay nabubuhay, maraming gustong umangkin sa aking kapangyarihan. Napayuko si Amaranta. Kaya kung nais mong mabuhay, tumigil siya. Lumayo ka sa akin! Ngunit hindi umalis si Elias. Sa halip ay lumapit pa siya. At dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. Nagulat si Amaranta. Maging si Batalan ay napatayo. Kung iyan ang iyong pagkatao, mahinahon ang tinig ni Elias. Wala akong nakikitang dahilan para talikuran ka. Nanlaki ang mga mata ni Amaranta. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngumiti si Elias. Pero alam kong ayokong iwan ka. At sa mismong sandaling iyon, nagliyab ang buong hardin. Ang gintong puno ay kumislap ng maliwanag. Nagliwanag ang buong paligid sa kulay pula at ginto. Napaurong si Batalan. Habang si Mang Kanor ay napangiti, sapagkat alam niya ang nangyayari. Ang sumpang bumalot kay Amaranta sa loob ng maraming siglo ay nagsisimula ng mabasag. Ngunit ibang emosyon ang naramdaman ni Kalmador. Galit, puot at matinding selos. Nagdilim ang kanyang mukha at sa isang iglap ay lumitaw siya sa harapan ni Elias. Napakabilis ng kanyang kilos. Hinawakan niya ang leeg ng binata at iniangat ito sa ere.
Isang hamak na tao, mariing sabi ni Kalmador. Ano ang karapatan mong hawakan siya? Namutla si Amaranta. Elias! Agad siyang lumapit ngunit hinarang siya ng mga itim na duwende. Nahihirapang huminga si Elias. Ngunit sa kabila nito ay tinitigan pa rin niya si Kalmador. At pilit niyang sinabi, hindi siya isang bagay na maaaring angkinin. Biglang kumislap ang mga mata ni Amaranta. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, tuluyan niyang pinalaya ang kapangyarihang itinago niya. Isang malakas na bugso ng pulang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumalsik ang mga itim na duwende. Napabitaw si Kalmador kay Elias. Nabiyak ang lupa. At ang buong paligid ay nayanig. Lumutang si Amaranta sa hangin. Humahampas sa paligid ang kanyang pulang buhok. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na tila apoy. Ang kanyang katawan ay nababalot ng liwanag. At sa sandaling iyon, hindi na siya mukhang tao, kundi isang tunay na mutya. Napangiti si Kalmador. Sa halip na matakot, ay tila lalo pa siyang humanga. Iyan ang kapangyarihang nais kong mapasakin. Mariing umiling si Amaranta. Hindi kailanman nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Pulang apoy, laban sa itim na kadiliman. Nayanig ang buong kabundukan. Nagsimulang mabiyak ang lihim na hardin. Unti-unting nawawala ang mga bulaklak. Nalalagas ang mga gintong dahon. At napagtanto ni Batalan ang kinatatakutan niya kapag nagpatuloy ang laban. Masisira ang lagusan sa pagitan ng kanilang mga mundo at maaaring maglaho ang mutya. Habang nagpapatuloy ang labanan, unti-unting bumangon si Elias. Sugatan siya, ngunit hindi niya alintana iyon. Ang tanging iniisip niya ay si Amaranta. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito at sa unang pagkakataon na unawaan niya ang tunay nitong kalungkutan, ang mabuhay ng napakatagal. Ngunit walang kalayaang piliin ang sariling kapalaran. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at sumigaw. Amaranta! Napalingon ang mutya at sa gitna ng kaguluhan ay nakita niya ang binatang nakatayo. Walang takot, walang pag-aalinlangan at nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Napuno ng luha ang mga mata ni Amaranta, sapagkat sa loob ng maraming siglo, ngayon lamang may nagsabi sa kanya ng mga salitang iyon. Ngunit sa likuran ni Elias May, isang itim na duwendeng dahan-dahang nagtaas ng sibat na nababalot ng maitim na mahika. Nakita iyon ni Kalmador. Ngumiti siya at hindi siya kumilos upang pigilan ito. Samantalang si Amaranta ay nanlaki ang mga mata. Dahil alam niyang kapag tumama ang sibat na iyon kay Elias, hindi na ito muling mabubuhay. Nanlaki ang mga mata ni Amaranta nang makita ang sibat na puno ng maitim na mahika na mabilis na lumilipad patungo kay Elias. Wala na siyang oras para mag-isip. Wala na ring panahon upang timbangin ang magiging kapalit. Sa isang iglap, iniwan niya ang pakikipaglaban kay Kalmador at buong bilis na lumapit sa binata. At bago pa man makaiwas si Elias mahigpit, siyang niyakap ni Amaranta. Tumagos ang sibat sa likod ng mutya. Nayanig ang buong paligid. Ang pulang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan ay biglang nanghina. Tumulo ang isang patak ng dugo mula sa kanyang labi. Dugo na hindi kulay pula.
kundi kulay gintong apoy. "Amaranta!" sigaw ni Elias habang sinasalo ang katawan nito. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Dahil ang babaeng kanina lamang ay tila walang makakatalo ngayon ay nanghihina sa kanyang mga bisig. Napatigil si Kalmador. Unti-unting nawala ang galit sa kanyang muka at napalitan ng pagkabigla. "Imposible!" mahina niyang sambit. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Amaranta. Ang pusong apoy ay hindi basta nagsasakripisyo. Ginagawa lamang ito kapag tunay na pinili ng mutya ang isang tao higit sa kanyang sarili. At ang sandaling iyon ang pinakakinatatakutan ni Kalmador. Dahan-dahang binunot ni Amaranta ang sibat mula sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay lalong humina ang kanyang liwanag. Lumapit si Batalan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi mo sana ginawa iyon!" ngumiti si Amaranta. "Kung hindi!" Napatingin siya kay Elias. Siya ang mawawala. Niyakap ni Elias ang kanyang kamay. "Bakit mo ginawa iyon?" Mahina siyang ngumiti. "Dahil mahalaga ka." Parang tumigil ang mundo ni Elias. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit naramdaman niya ang sakit sa bawat salitang binitiwan ni Amaranta. Unti-unting lumapit si Kalmador. Tahimik. Mabigat ang bawat hakbang. Tumingin siya kay Amaranta. At sa unang pagkakataon ay hindi bilang isang hari, kundi bilang isang lalaking nasaktan. "Pinili mo siya." Hindi sumagot si Amaranta. Ngunit sapat na ang kanyang mga mata upang ibigay ang sagot. Mahigpit na napapikit si Kalmador. At sa kanyang dibdib ay muling nagliyab ang puot. "Kung hindi kita maaaring makuha," unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. "Wala ring ibang magkakaroon sa iyo." Biglang umitim ang kalangitan. Lumawak ang lagusan mula sa kaharian ng mga itim na duwende. Mula rito ay lumabas ang maitim na ulap na unti-unting lumalamon sa paligid. Nanginig si Batalan. Nagbubukas ang pintuang walang hanggan. Napatingin si Mang Kanor at agad siyang namutla. May isang sinaunang propesiya na matagal nang itinatago. Kapag ang mutya ng duwendeng pula ay tunay na umibig, magigising ang kanyang buong kapangyarihan. Ngunit kasabay nito magbubukas ang daan patungo sa pinakamadilim na bahagi ng daigdig ng mga duwende. At kung sakaling manaig ang kadiliman, maglalaho hindi lamang ang kanilang kaharian, pati ang mundo ng mga tao. "Isara ninyo ang lagusan!" sigaw ni Batalan sa mga natitirang duwendeng pula na lumitaw mula sa lihim na hardin. Ngunit hindi ito basta-basta maisasara. Dahil ang susi nito ay ang pusong apoy ni Amaranta. At ito ay mabilis nang nanghihina. Lumuhod si Elias sa harap ni Amaranta. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha nito. "Huwag kang magsalita," ngumiti si Amaranta. "Natatakot ako." Napayuko si Elias. "Narito lang ako." Matagal na tinitigan ni Amaranta ang kanyang mukha. Parang nais niya itong tandaan habang buhay. "Alam mo ba?" Mahina ang kanyang tinig. "Sa loob ng napakahabang panahon, ikaw lamang ang taong nagpangarap para sa akin." Nangilid ang luha ni Elias. "At ikaw ang unang taong nagparamdam sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tahanan." Sa kanilang paligid, patuloy na lumalaki ang lagusan.
Unti-unting nabubura ang lihim na hardin. Isa-isang nawawala ang mga pulang bulaklak. Nanghihina ang gintong puno, habang si Mang Kanor ay tahimik lamang na nakatingin. Alam niyang malapit na ang oras. Lumapit siya kay Amaranta at mahinang ngumiti. "Huwag kang mag-alala." Tumingin si Amaranta sa kanya. "Marami ka nang ibinigay sa akin." Nanginginig ang tinig ni Mang Kanor. Higit pa sa kaya kong suklian. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya ito pinunasan. Sapagkat alam niyang maaring ito na ang huli nilang pagkikita. Biglang nagliwanag ang buong katawan ni Amaranta. Napatingin si Batalan at agad siyang natigilan. Ang sumpa, unti-unti na itong nababasag. Naramdaman ni Amaranta ang kakaibang init sa kanyang puso at isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan. "Natagpuan mo na ang pusong dalisay. Malaya ka na." Napatakip ng bibig si Amaranta. Sa wakas, matapos ang maraming siglo, maaari na siyang bumalik sa kanyang kaharian. Ngunit, napatingin siya kay Elias at biglang bumigat ang kanyang dibdib. Sapagkat may isang kapalit. Kapag bumalik siya sa kanyang tunay na mundo, maaaring hindi na sila muling magkita. Habang siya ay nanginginig sa pag-iisip na iyon, unti-unting lumitaw sa harap nila ang isang sinaunang tarangkahan na yari sa apoy at ginto. Ang pintuan patungo sa kaharian ng mga duwending pula. Ito ang kanyang tahanan. At ito rin ang maaaring maging dahilan ng kanyang pamamaalam. Tahimik na tumingin si Amaranta kay Elias, habang ang mga luha ay unti-unting dumadaloy sa kanyang mga mata. Dahil sa unang pagkakataon ayaw na niyang umuwi. Nagniningning sa gitna ng lihim na hardin ang sinaunang tarangkahan. Yari ito sa apoy at gintong liwanag, at sa likod nito ay matatanaw ang isang kahariang matagal nang hindi nasilayan ni Amaranta, ang kaharian ng mga duwending pula. Mula roon ay umaagos ang banayad na hangin na may dalang amoy ng mga pulang bulaklak at mga alaalang pilit niyang kinalimutan. Mahigit 500 taon. Ganoon katagal siyang nahiwalay sa kanyang tahanan. Ngunit ngayong bukas na ang pintuan, hindi niya magawang humakbang sapagkat sa kanyang likuran ay naroon si Elias. Tahimik na nakatingin sa kanya ang binata. Wala itong hinihinging pangako. Wala rin itong pilit na pagmamakaawa. Ngunit iyon ang lalong nagpabigat sa puso ni Amaranta. Dahil alam niyang handa siyang palayain nito kahit kapalit ay sarili nitong kalungkutan. Lumapit si Elias. "Makakauwi ka na." Mahina ang kanyang tinig. Hindi sumagot si Amaranta. Sa halip ay yumuko siya. Ngunit kung tatawid ako sa pintuang iyon, huminto siya. "Baka hindi na kita makita." Pinilit ngumiti ni Elias kahit masakit sa kanyang dibdib. "Kung doon ka magiging masaya, tatanggapin ko." Napapikit si Amaranta. Hindi niya inaasahang darating ang araw na ito. Noon, ang tanging nais niya ay makalaya sa sumpa, makabalik sa kanyang kaharian, makapiling muli ang kanyang mga kababayan. Ngunit ngayon, may isang tao nang nagpabago sa lahat ng kanyang pangarap. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Mang Kanor. Alam niya ang sakit na nararamdaman ni Amaranta, sapagkat minsan sa kanyang buhay, kinailangan din niyang pumili. Noong kabataan niya,
Pinili niyang manatili sa tabi ng mutya. Ipinagpalit niya ang sariling kaligayahan para sa pangakong protektahan ito. At hindi siya nagsisi. Ngunit ayaw niyang maranasan ni Amaranta ang habambuhay na panghihinayang. Lumapit siya rito. Umuwi ka, napatingin si Amaranta. Nangako akong hindi kita iiwan. Ngumiti si Mang Kanor. Tapos na ang pangakong iyon. Nanginig ang mga labi ni Amaranta. Ngunit paano kayo? Matanda na ako. Bahagyang tumawa si Mang Kanor. At sapat na ang mahabang panahong nakasama kita. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Amaranta. Samantala, sa gitna ng naglalakihang ulap ng kadiliman, unti-unting tumayo si Kalmador. Sugatan siya. Ngunit hindi pa nawawala ang kanyang lakas. Nakatingin siya sa tarangkahan. At sa bawat segundong lumilipas, ay lalo siyang kinakain ng galit. Hindi niya matanggap. Matapos ang lahat, may ibang lalaking pinili si Amaranta. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at nagsimulang magtipon ang pinakamadilim niyang kapangyarihan. Naramdaman ito ni Batalan at agad siyang namutla. Hindi! Napatingin si Mang Kanor. Ano yon? Mahina ang sagot ni Batalan. Gagamitin niya ang itim na pagwasak. Ang itim na pagwasak ay isang ipinagbabawal na kapangyarihan. Kapag ginamit ito, hindi lamang ang kaaway ang mawawala, kundi maging ang mismong gumagamit nito. Isang kapangyarihang kayang lunurin sa kawalan ang buong lugar. At ngayon, handang isakripisyo ni Kalmador ang lahat. Unti-unting nabalot ng kadiliman ang buong kabundukan. Nanginig ang lupa. Nabiyak ang mga puno. At nagsimulang maglaho ang hangin. Naramdaman agad ni Amaranta ang panganib. Lumingon siya. At nakita niya si Kalmador. Nakalutang ito sa ere. Nakapikit. At ang kanyang buong katawan ay unti-unting nagiging usok ng kadiliman. Kung hindi kita makukuha, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isasama ko kayong lahat sa pagkawala. Biglang sumabog ang maitim na enerhiya. Napatili ang mga duwende. Nayanig ang buong lihim na hardin. Nagsimulang mabasag ang gintong puno. Habang ang tarangkahan patungo sa kaharian ng mga duwending pula ay unti-unting nawawalan ng anyo. Amaranta! Sigaw ni Batalan. Kapag tuluyang sumabog ang kapangyarihang iyon, mawawala ang dalawang mundo. Hindi na nag-atubili si Amaranta. Lumipad siya patungo kay Kalmador, ngunit bago siya makarating, may isang taong humawak sa kanyang kamay. Si Elias. Huwag! Napatingin siya rito. Mapapahamak ka! Umiling si Elias. Kung haharapin mo ito, huminga siya ng malalim. Haharapin natin! Nanlaki ang mga mata ni Amaranta, sapagkat muli na naman niyang narinig ang mga salitang hindi niya kailanman inasahang maririnig. Hindi kita iwan. At sa sandaling iyon, mas luminaw sa kanya ang kanyang pasya. Hindi lamang siya isang mutya. Hindi lamang siya tagapag-ingat ng kapangyarihan. Isa rin siyang babaeng marunong magmahal. At handa siyang ipaglaban iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Elias. At sa unang pagkakataon, tahasan niyang sinabi ang damdaming matagal na niyang kinikimkim. Mahal kita, napahinto si Elias. At tila tumigil ang mundo, kasabay ng mga salitang iyon. Nagliwanag ang buong paligid. Sumiklab ang pusong apoy ni Amaranta. Mas maliwanag kaysa dati.
mas makapangyarihan. At sa gitna ng liwanag na iyon, may isang sinaunang lihim na nagising. Napaatras si Batalan, habang si Mang Kanor ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita, sapagkat sa likod ni Amaranta unti-unting lumilitaw ang anyo ng isang nilalang na matagal nang nawala sa kasaysayan. Ang tunay na diwa ng pusong apoy. At kapag ito ay ganap na nagising, maaaring mailigtas ang lahat. O kaya naman, tuluyang mawala si Amaranta sa mundo ng mga tao. Nagningning ang buong lihim na hardin sa isang liwanag na hindi pa kailanman nasilayan ni Mang Kanor at Bathalan. Ang pulang liwanag na dati banayad lamang ay naging tila isang araw na sumisikat sa gitna ng gabi. Ang mga nalalantang bulaklak ay muling namukadkad. Ang mga tuyong puno ay nagkaroon ng bagong mga dahon. Maging ang hangin ay nagdala ng kakaibang init na nagbibigay buhay sa lahat ng naaabot nito. Sa likod ni Amaranta ay unti-unting nabuo ang isang dambuhalang anyo. Isa itong ibon na yari sa apoy at gintong liwanag. Malapad ang mga pakpak nito. Mahaba ang buntot na tila mga apoy na sumasayaw sa himpapawid. At sa mga mata nito ay mababakas ang sinaunang karunungan. Napaluha si Batalan. Dumating na ang oras. Maraming siglo na ang nakaraan, bago pa man maitatag ang kaharian ng mga duwending pula. May isang banal na nilalang na nagbabantay sa balanse ng liwanag at kadiliman. Ito ang Agnir, ang diwa ng pusong apoy. Hindi ito maaaring pagmamay-ari ni numan. Hindi rin ito maaaring utusan. Nagpapakita lamang ito kapag ang isang mutya ay nakatagpo ng pag-ibig na dalisay at handang magsakripisyo para sa iba. At ngayon, pinili nito si Amaranta. Nanlaki ang mga mata ni Kalmador nang makita ang banal na nilalang. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa lakas ng Agnir, kundi dahil alam niya ang kapalit ng paggising nito. Unti-unti niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi, tumingin siya kay Amaranta. Hindi ko hahayaang mawala ka. Ngunit hindi sumagot si Amaranta. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Kalmador. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming siglo, nakita niya ang tunay na kalungkutan ng hari. Hindi siya isinilang na masama. Hindi rin siya dating malupit. Isa lamang siyang nilalang na nagpadaig sa sariling pagnanasa. At habang lalo niyang gustong angkinin ang pag-ibig, lalo naman itong lumalayo sa kanya. Matagal na kitang kinamuhian, mahinang sabi ni Amaranta. Napatigil si Kalmador. Ngunit ngayon, huminga siya ng malalim. Naawa na ako sa iyo. Ang mga salitang iyon ang lalong sumugat sa puso ni Kalmador. Mas gugustuhin pa niyang kamuhian siya ni Amaranta habang buhay kaysa kaawaan. Mariin niyang isinara ang kanyang mga mata. At sa kanyang dibdib ay bumalik ang lahat ng alaalang matagal na niyang ibinaon. Noong bata pa siya, noong hindi pa siya hari ng mga itim na duwende, noong nangangarap pa lamang siyang maging karapat-dapat kay Amaranta. Ngunit habang lumalakas ang kanyang pagnanais, unti-unti rin siyang naging alipin ng kadiliman. Hanggang sa isang araw, hindi na niya nakilala ang sarili.
pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, nanghina ang kanyang kapangyarihan. Nagsimulang maglaho ang maitim na usok sa kanyang paligid. Unti-unting nagsara ang lagusan ng kadiliman. Napatayo si Batalan. "Imposible!" Ngumiti si Mang Kanor. Ang puso niya ay hindi pa tuluyang nawawala. Napatingin si Kalmador kay Amaranta. Pagod, wasak, at tila isang lalaking nawalan ng dahilan upang magpatuloy. Kung maaari lamang ibalik ang nakaraan, napangiti ng malungkot si Amaranta. Ngunit hindi na natin mababago iyon. Unti-unting tumingin si Kalmador kay Elias. Matagal, tahimik. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait. "Ikaw pala ang pinili niya." Tumango si Elias. Hindi siya nagsalita sapagkat alam niyang walang anumang salita ang makakapawi sa sakit ng hari. Dahan-dahang ibinuka ni Kalmador ang kanyang mga kamay. At nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Napatingin si Amaranta. "Ano ang ginagawa mo?" Ngumiti siya. "Matagal na akong nabubuhay sa galit." Huminga siya ng malalim. "Panahon nang tapusin ito. Kapag nawala ako." Tumigil siya. "Magiging ganap ang pagsasara ng kadiliman." Napalapit si Batalan. "Huwag!" Ngunit ngumiti lamang si Kalmador. Bago siya tuluyang maglaho, muli siyang tumingin kay Amaranta. At sa unang pagkakataon, hindi bilang hari. Hindi bilang mananakop, kundi bilang isang lalaking minsang umibig. "Patawarin mo ako." Unti-unting pumikit si Amaranta at tumango. Kasabay nito tuluyan nang naglaho si Kalmador. Kasama ng lahat ng kadilimang bumalot sa kanilang mundo. Naging tahimik ang paligid. Unti-unting bumalik ang liwanag. Nagsimulang gumanda muli ang lihim na hardin. Ngunit hindi natuwa si Batalan, sapagkat may isa pang bagay na hindi pa tapos. Unti-unti siyang lumapit kay Amaranta at mabigat ang kanyang mukha. "Mutya!" Napatingin si Amaranta. "Ano yon?" Nanginginig ang tinig ni Batalan. "Ngayong ganap nang nagising ang Agnir." Tumigil siya. "Dumating na rin ang oras ng iyong pagpili." Napakunot noo si Elias. "Anong pagpili?" Tahimik si Batalan. Pagkatapos ay tumingin kay Amaranta. "Mananatili ka ba sa mundo ng mga tao? O magiging reyna ng kaharian ng mga duwending pula?" Nanigas si Amaranta. Habang si Elias ay unti-unting napayuko, sapagkat alam nilang pareho anuman ang kanyang piliin. May isang pusong masasaktan. Nananatiling nakabukas ang tarangkahan ng kaharian ng mga duwending pula. Mula rito ay umaagos ang isang maringal na liwanag na bumabalot sa buong lihim na hardin. Sa kabila ng pintuan ay matatanaw ang mga pulang kagubatan, mga ilog na kumikislap na tila binubuo ng mga bituin, at mga palasyong yari sa gintong kristal. Iyon ang tahanang matagal ng hinihintay ni Amaranta. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang mga hakbang. Tahimik si Elias. Hindi niya kayang sabihin kay Amaranta na manatili. Dahil alam niyang marami itong isinakripisyo, marami itong pinagdaanan. At ang makabalik sa sariling kaharian ay isang biyayang hindi niya maaaring ipagkait. Ngunit sa kabila ng lahat, masakit pa rin. Lumapit si Amaranta sa kanya.
At sa mga mata nito ay mababakas ang takot. Hindi sa mga kaaway. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa pamamaalam. Kung pipiliin kong manatili rito, mahina niyang sabi, maaaring mawalan ako ng kapangyarihan. Tumingin siya sa tarangkahan. Ngunit kung babalik ako roon, unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. Mawawala ka sa akin. Tahimik na ngumiti si Elias at dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay nito. Hindi mo kailangang piliin ako. Napatitig si Amaranta. Sapat nang malaman kong minsan mo akong minahal. Napapikit si Amaranta. Sapagkat iyon mismo ang dahilan kung bakit lalong naging mahirap ang lahat. Mas madali sanang umalis kung naging makasarili si Elias. Mas madaling magpaalam kung pinilit siya nitong manaili. Ngunit hindi. Mas pinili nitong unahin ang kanyang kaligayahan. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Mang Kanor. At sa kanyang puso ay may kakaibang kapayapaan sapagkat nakita niya sa wakas ang bagay na matagal niyang ipinagdasal para kay Amaranta. Isang pag-ibig na hindi nang aangkin. Lumapit si Batalan. Tiyak ka ba sa iyong pasya? Ngumiti si Mang Kanor. Ano man ang piliin niya, tatanggapin ko. Napatingin si Bata, talan sa matanda, at muli niyang naalala kung bakit ito ang piniling tagapagbantay ng mutya. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kabutihan ng puso. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa tarangkahan. At mula rito ay lumitaw ang isang matandang babae. Nakaputi ang kanyang kasuotan. Mahaba ang kanyang pulang buhok at may koronang yari sa gintong mga dahon. Agad na lumuhod si Batalan. Maging ang ibang duwending pula ay yumuko. Reyna Serafina, nanlaki ang mga mata ni Amaranta. Ina, mabilis siyang lumapit dito. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming siglo, muli niyang nayakap ang kanyang ina. Pareho silang napaluha, mahigpit, tahimik. At puno ng pananabik na matagal nilang itinago. Hinaplos ni Reyna Serafina ang mukha ng kanyang anak. Naging matapang ka, umiling si Amaranta. Napakarami kong kinatakutan, ngunit pinili mo pa ring magmahal. Ngumiti ang Reyna. Iyon ang tunay na katapangan. Napatingin si Reyna Serafina kay Elias. Matagal niya itong pinagmasdan, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang paghanga. Ikaw ang lalaking bumasag sa sumpa. Nahihiyang yumuko si Elias. Wala po akong ginawa. Ngumiti ang Reyna. Minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang isang pusong marunong magmahal nang walang hinihinging kapalit. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Amaranta. Ngunit oras na upang magpasya. Biglang naging tahimik ang lahat. Kapag bumalik ka sa ating kaharian, sabi ng Reyna, ikaw ang susunod na mamumuno. Ngunit kapag pinili mong manatili rito, huminto siya. Magiging ganap kang tao. Nanlaki ang mga mata ni Elias, habang si Amaranta ay natigilan. Mawawala ang aking kapangyarihan? Tumango ang Reyna. Mawawala ang iyong walang hanggang buhay. Magkakasakit ka, tatanda ka. At balang araw, bahagyang ngumiti ang Reyna. Matututuhan mo rin ang katapusan ng buhay. Napatingin si Amaranta kay Elias. Isang mortal. Isang lalaking may hangganan ang buhay. At ngayon, may pagkakataon siyang mamuhay kasama nito.
Hindi bilang mutya, hindi bilang tagapagmana ng isang kaharian, kundi bilang isang ordinaryong babae. Ngunit ang ibig sabihin nito, tuluyan niyang iiwan ang kanyang kaharian, ang kanyang ina, ang kanyang tungkulin, at ang mundong kanyang pinagmulan. Napaluha si Amaranta. Hindi niya inakala na may desisyong hihigit pa sa sakit ng sumpang kanyang tiniis. Lumapit si Mang Kanor at gaya ng dati banayad ang kanyang tinig. Huwag mong piliin ang iyong tungkulin dahil lamang sa obligasyon. Napatingin si Amaranta sa kanya. Piliin mo kung saan magiging payapa ang puso mo. Unti-unting napapikit si Amaranta, habang ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata, at sa gitna ng katahimikan, nagpasya na siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa tarangkahan. Pinagmasdan ang kanyang kaharian, ang kanyang mga alaala, ang kanyang pinagmulan. Pagkatapos lumakad siya palayo rito, patungo kay Elias. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging si Reyna Serafina ay hindi agad nakapagsalita. Huminto si Amaranta sa harap ni Elias. At may luha, ngunit may ngiti siyang nagsabi, "Pinipili kita." Kasabay ng kanyang mga salita, unti-unting naglaho ang pulang liwanag sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang korona. Naglaho ang kanyang mga pakpak ng apoy, at ang mahiwagang enerhiyang bumabalot sa kanya ay unti-unting naging banayad. Napahawak siya sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon narinig niya ang tibok ng isang pusong ganap na mortal. Ngunit kasabay nito, biglang nagsimulang magsara ang tarangkahan. At mula rito ay umalingaw-ngaw ang tinig ni Reyna Serafina. "Kapag nagsara ang pintuang ito, hindi ka na makababalik." Napapikit si Amaranta at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elias, habang ang tarangkahan sa kanyang likuran ay unti-unting naglalaho, kasama ng kanyang nakaraan, upang magsimula ng isang bagong buhay. Unti-unting nagsara ang tarangkahan ng kaharian ng mga duwendeng pula. Kasabay ng pagkawala nito ay naglaho rin ang mahiwagang liwanag na matagal nang bumalot sa lihim na hardin. Ang dating kumikislap na hangin ay naging payapa. Ang mga pulang bulaklak ay nanatiling namumukadkad, ngunit wala na ang dating kapangyarihang dumadaloy sa mga ito. Tahimik na pinagmamasdan ni Amaranta ang lugar. Ito ang harding naging tahanan niya sa loob ng maraming siglo. Dito siya umiyak. Dito siya nangarap. At dito rin niya natagpuan ang pag-ibig. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Hindi na siya mutya. Isa na lamang siyang babae. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis, malinaw, at kakaiba sa kanyang pakiramdam ang tibok ng kanyang puso. Ngumiti siya. Pagkatapos ay napaluha, sapagkat sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang buhay, naramdaman niya ang pagiging tao. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Elias. Lumapit ito at maingat na pinunasan ang kanyang mga luha. "Kumusta ang pakiramdam?" Bahagyang natawa si Amaranta. "Hindi ko alam." Tumigil siya, masaya, at sa simpleng salitang iyon ay tila nawala ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Sa di kalayuan ay tahimik na nakatayo si Mang Kanor. Pinagmamasdan niya ang dalawa at unti-unti siyang napangiti.
Ito ang wakas na matagal niyang ipinagdasal. Hindi ang manatili si Amaranta sa kanyang tabi, kundi ang makita itong maging tunay na masaya. Lumapit si Amaranta sa kanya at bago pa makapagsalita si Mang Kanor, mahigpit niya itong niyakap. Nagulat ang matanda. Pagkatapos ay marahan niya ring niyakap ang dalaga. Salamat, nanginginig ang tinig ni Amaranta. Sa lahat, napapikit si Mang Kanor. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na niya itinago ang kanyang mga luha. Ikaw ang naging tahanan ko. Mahina, ngunit malinaw ang kanyang sagot. At sapat na iyon. Sa tabi nila ay tahimik na umiiyak si Batalan. Bagaman malungkot siya dahil tuluyan nang nagsara ang daan patungo sa kanilang kaharian, mas nangingibabaw ang kanyang tuwa sapagkat natapos na rin ang mahabang pagdurusa ng mutya. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang bagong buhay ni Amaranta. Natutunan niyang magluto, matutong maglinis, at tumulong sa bigasan ni Mang Kanor. Noong una ay nahihirapan siya. Nasusunog ang sinaing. Sobra ang asin ng kanyang niluluto. At madalas niyang maihulog ang mga gamit dahil hindi pa siya sanay sa ordinaryong lakas ng isang tao. Sa bawat pagkakamali ay tumatawa lamang si Elias. At tuwing nakikita niya itong tumatawa, mas lalo niyang nauunawaan kung bakit niya pinili ang buhay na ito. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nakilala si Amaranta ng mga tao sa baryo. Bilang mabait, masipag, at laging may ngiti sa labi. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam na minsan siyang naging mutya ng isang sinaunang kaharian. At hindi na niya kailangan pang ipaalam iyon, sapagkat sapat na sa kanya ang katahimikan. Samantala, unti-unti ring tumanda si Mang Kanor. Mas naging mabagal ang kanyang paglakad. Mas madalas siyang magpahinga. Ngunit hindi nagbago ang kanyang mga mata. Nananatili itong payapa. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa harap ng bigasan, umupo sa tabi niya si Amaranta. Tahimik silang dalawa. Tulad ng maraming beses na nilang ginawa noon. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Amaranta. Ngumiti si Mang Kanor. Wala. Tumingin siya sa malayo. Ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko ay hindi ang bigasang ito. Napatingin si Amaranta sa kanya. Kundi ang makita kang maging masaya. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Amaranta. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. At sa pagkakataong iyon ay wala nang kailangang sabihin pa. Ilang linggo matapos iyon, mapayapang pumanaw si Mang Kanor habang natutulog, tahimik, walang sakit, at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Naging malungkot ang buong baryo. Maraming tao ang dumalo sa kanyang libing, sapagkat hindi lamang siya naging may-ari ng bigasan. Naging bahagi siya ng kanilang buhay. Sa araw ng kanyang paglisan, matagal na nanatili si Amaranta sa harap ng kanyang puntod. Hindi siya nagsalita, tahimik lamang siyang umiiyak. Lumapit si Elias at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi siya tuluyang nawala. Napatingin si Amaranta. Dahil mananatili siya rito. Itinuro ni Elias ang kanyang dibdib at pagkatapos ay ang sarili nitong dibdib. At sa lahat ng taong minahal niya, ngumiti si Amaranta
sa gitna ng kanyang mga luha. At sa unang pagkakataon ay naunawaan niya na hindi nasusukat sa haba ng buhay ang tunay na kaligayahan, kundi sa mga taong pinili mong mahalin habang mayroon kang panahon. Lumipas ang maraming taon. Ang bigasan ni Mang Kanor ay nanatiling bukas. Ngunit ngayon ay pinamamahalaan na nina Elias at Amaranta. Naging simbolo ito ng pag-asa sa buong baryo. At sa likod ng bigasan, naroon pa rin ang maliit na hardin. Hindi na ito mahiwaga, ngunit nananatili ang isang gintong puno. Tahimik, matatag, at puno ng alaala. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, madalas umupo si Amaranta sa ilalim nito, kasama si Elias. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw at sa bawat pag-ihip ng hangin, parang naririnig pa rin nila ang tinig ni Mang Kanor. Tahimik, mapayapa, at puno ng pagmamahal. Ito ang kwento ng isang matandang nag-ingat ng isang lihim. Ng isang mutyang piniling maging tao. At ng isang pag-ibig na hindi itinadhana, ngunit piniling ipaglaban. Wakas.